Tingnan ko po muna ang isa sa ating mga kapatid na manalangin para po sa ating panimulang panalangin. Sige, nakita ko si Brother Edmar. Brother Edmar, pwede bang ikaw manguna sa opening prayer? Sige po, tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat po for this awesome day na yung ipinagkaloob at sa mga kasama namin, Panginoon. Dito po sa Daybreak Global, Panginoong Diyos. I pray, your Holy Spirit, na kayo po ang mag-lead sa amin hanggang sa aming pananalangin. We are asking for the spirit of intercession. And patuloy na kayo po ang magkaloob din sa amin, Panginoon, ng joy and excitement. Patuloy na i-bless mo rin po ang Pastor Paul as he deliver your message and may it be like a double-edged sword. At masalo po namin ang lahat ng mga matatanggap po naming salita as he deliver it. And I pray, Lord, may you give us also a new wineskin. At pagpalain mo rin po, Panginoong Diyos, ang aming mga devices, ang aming mga internet connection, Panginoon, na hindi po magkaroon ng problem or any destruction in the name of Jesus. We praise you, worship you, glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Sige po, allow me po to share my screen upang sa ganon ating pong mga pagbulay-bulayan ng sabay-sabay. Ito pong ating mensahe sa umagang ito, sa araw na ito. Okay, sige po. Ito po yung ating paksa. Muli, ito po ay mula doon sa aklat ni Oswald Chambers na may utmost for his highest. And today being September 10, ito po yung ating pagbubulay-bulay. Missionary Weapon 1. So, ibig sabihin, bukas po yung number 2. Okay? At hango po ito sa John chapter 1 verse 48. When you were under the fig tree, I saw you. Okay? So, nung nasa ilalim daw po ng ilong puno ng igos, okay? Ang isa sa mga alagad ng ating Panginoon ay nakita siya ng ating Panginoon. So, bakit po kaya ito ay tinawag na missionary weapon? Okay, lahat po tayo ay nasa mission field. Okay, alam naman natin, every person without Christ is a mission field. At tayo po na mga nakakilala sa ating Panginoon ay mga misyonero. Pero hindi po tayo susulong sa isang digmaan o sa gawain ng pagmimisyon na hindi po tayo handa. So, kailangan din po natin ng sandata sapagkat alam natin, meron pong nais humadlang sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Okay? At siyempre, paano ba natin hahadlangan ng kaaway kung wala tayong sandata? Pero napakaganda po ng ating pagbubulay-bulay ngayon. Ano nga ba itong sandata na isang bagay na napakahalaga para mapagwagian natin ang labanan? Okay? Alam naman natin na katulad ng sabi ni Pablo, okay? Tayo po ay nakikipaglaban hindi sa tao. Meron po tayong kalaban at alam natin, yun ay ang Diablo, ang kanyang kampo ng kadiliman, ang hukbo ng kasamaan na nasa papawid. So, pagpatuloy po natin itong ating pagbubulay-bulay sa araw na ito. Okay? So, sabi, worshiping in everyday occasions. Okay? So, dito pa lang po makikita na natin mga kapatid. Pasimula pa lang binanggit ka agad. Ano ba yung weapon? Ano ba yung sandata na ating kailangan para sa ating pakikipagdigma sa kaaway habang tayo po ay nagmi-mission? Okay? So ito po yung pagbubulay-bulay na base po kay Oswald Chambers. So tingnan po natin. When we presume that we would be ready for a battle if confronted with the great crisis. But it is not the crisis that builds something within us. It simply reveals what we are made of already. So, ibig sabihin mga kapatid, marami sa atin siguro, kasama na rin ako, is ang naglalabas o nagbibuild o nag
tawag dito, nagpapalakas sa atin. Okay? Kundi yung mga circumstances na kinakaharap natin, yung crisis na kinakaharap natin, nilalabas lang daw po kung ano na yung ating kalagayan. Okay? So hindi tayo pinalalakas noong crisis na ating kinakaharap. Bagkos inilalabas na lang nung crisis na yon kung ano ang meron na tayo, kung ano na yung kakayanan natin. Kaya nakikita po ba natin yung ating sarili na if God calls me to battle, of course, I will rise to the occasion. Parang totoo na po. Kapag ka tinawag na tayo, yes, kakayanin ko yan. Okay? Kasi tinawag tayo ng Diyos. Pero mga kapatid, tinan po natin ang kahalagahan nitong topic na ito na worshiping in every occasion. Okay? Okay? Pero ang sabi ni Oswald, hindi daw tayo makatatayo. We will not rise up or we won't rise up to the occasion unless, okay, we have done so on God's training ground. So totoo naman, di ba? Okay, hindi tayo magtatagumpay o hindi natin maharap ng todo-todo yung mga bagay na meron tayo sa harap. Kundi tayo nag-train muna. Kundi tayo hinubog para doon sa ganong uri ng krisis. Okay? Kailangan talagang hubugin muna tayo. Parang yung mga sundalo ganun din, di ba? Hindi naman kagad sila, oh, papasok ako sa sundalo. Sige, sige, saba ka kagad. Hindi eh. They are undergoing training. At kumisan, hindi madali yung training. Mahirap. Bakit? Talagang pinalalakas sila, inihahanda sila doon sa magiging kalaban nila. O doon sa mga pagkakataon na hindi nila expected, bigla, boom, may laban na. So, training talaga. So, ganun din tayo. Ang sabi, we will only rise up to the occasion if we have done or we have undergone God's training ground. Ibig sabihin, pinadaanan muna tayo ng Diyos sa pagsubok. Sinanay na muna tayo ng Diyos bago tayo ilaban. Okay? Kaya yung mga pinagdaanan nating krisis sa buhay, yung mga pagsubok na pinagdadaan tayo. Kasi ayaw naman ng Diyos na isusugo tayo tapos mabibigo tayo. It is never God's plan for us to fail. It is God's plan for us to be victorious. Okay? So, sabi po ni Oswald, if you are not doing the task that is closest to you now, which God has engineered into your life, when the crisis comes, instead of being fit for battle, you will be revealed as being unfit. Yan, tama naman eh. Ano po ba yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos ngayon? Kasi sabi yan if you are not doing the task that is closest to you now, okay, ano ba yung bagay, yung gawain na malapit sa atin ngayon na talagang inilaanan ng Diyos para sa atin? Okay? So, sasabihin natin, kung hindi nga natin ginagawa yon, sabi nga niya talagang hindi may ipapakita na hindi pa tayo handa kung hindi natin ginagawa yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin ngayon. Crisis always reveal a person's true character. Totoo naman, di ba? Yung mga crisis natin sa buhay, lumalabas kung sino tayo. Lumalabas yung tunay nating pagkatao. Na kuminsan hindi lumalabas kasi walang problema, okay lang, walang krisis. Pero pagdating ng krisis, minsan doon lumalabas talaga yung tunay nating pagkatao. Totoo naman po, alam ko lahat tayo mag-agree dito sa bagay nito na sinasabi ni Oswald Chambers. Kaya mahalaga talaga yung training. Okay? Para na sa ganon, dumating man yung crisis, alam na natin paano ito haharapin. Okay? A private relationship of worship, okay, to our God is the greatest essential element of spiritual fitness. So kaya pala worship on all occasions. Na ibig sabihin, yun daw po, yung private relationship natin, yung private worship natin sa Diyos.
Yun ang pinakamahalagang elemento na kailangan natin para mas maging matatag tayo spiritually. Darating daw po yung panahon, katulad ni Nathaniel, nagkaroon siya ng karanasan, katulad na in this passage, that a fruit fig tree, life will no longer be possible. Ano ibig sabihin? Kasi di ba, nung nakilala ng ni Juan o ni Andrew pala, ni Andrew kay ang ating Panginoon nakita nila si Nathaniel ang sabi ng Panginoon, nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. So ano ibig sabihin mga kapatid? Alam natin, pag tinawag tayo ng Panginoon, bago niya tayo tawagin, para sumunod sa Kanya, kilala na niya tayo. Okay? So, ibig sabihin, si Nathaniel, first time lang niya na-meet si Jesus, pero si Jesus, nakita na siya. Okay? Doon sa ilalim ng puno ng igos. Ano kaya ginagawa niya? Bakit siya nakita ng Panginoon? And I do believe, as I was meditating on this devotion, yung private worship niya, na habang nandun siya sa ilalim ng puno ng igos, nakikipag-usap siya sa Diyos. Nakikipagnig siya. Hindi lang siya doon na parang si one tamad na naghihintay na may pumaksak na bunga mula doon sa puno ng igos. Okay? Nandun siya sapagkat naglaan siya ng oras. Yun yung kanyang private relationship with God. A time of worship under the fig tree. At yun yung sinasabi dito, darating daw yung time, baka hindi na natin maranasan yun. Hindi na posible. So, ibig sabihin, hanggat meron pa tayong pagkakataon na magkaroon ng private fig tree, gawin na po natin. Maging bahagi na ng buhay natin. Kasi lalo tayo sa mga huling panahon, di ba? Pagdating ng Antikristo, wala nang Biblia. Bawal na ang worship service. Pero kung sanay na tayo ngayon, dumating man yung ganong pagkakataon, mga kapatid, sanay na tayo. Yes, sige, tanggalin mo na yung Bible. Bakit? May memorize na tayo mga Word of God Marami na tayong naitanim na salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya we will just recite it, we will sing it. Okay? The Holy Spirit will bring it to our remembrance. Kasi yun ang trabaho ng Holy Spirit, di ba? Okay, mga kapatid, to bring into remembrance, sabi ni Jesus, everything that I have said. So ano nga naman ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu kung hindi natin nabasa? Okay? So napakahalaga nabasa natin o kaya narinig natin, then may papaalala sa atin. Okay? So let's continue on. Everything will be out in the open and you will find yourself to be of no value there if you have not been worshiping in everyday occasions in your own life. Okay? Mawawalan na tayo ng halaga kapag dumating na yung panahon na yon. Sabihin na natin, nasa mission field na tayo. Tapos wala tayong private time with the gathering. Kasi early in the morning, the Lord Jesus Christ goes to the top of the mountain. Saan mang bundok yan? Okay? Yun yung kanyang private fig tree para katagpuin ang Ama at humingi ng direction. Kasi sabi nga ni Jesus, di ba, wala akong ginagawa malibang nakita kong ginagawa ng aking Ama. O kaya malibang sinabi ng aking Ama. So it means mga kapatid, dun sa private relationship of worship natin sa Diyos, dun tayo nakatatanggap ng direction mula sa Lord. O itong araw na ito, ito gagawin mo. Ganito mo gagawin niya. Kaya si Jesus, sabi marami, di ba, sabi, okay, ilang oras siya nag-spend ng prayer time or time of intimacy with the Father. Kaya pagka nagpagaling siya, your faith has healed you. Ganun. Okay? Tayo mga kapatid, kumisan, okay? Ilang araw na natin, ang tagal-tagal na natin pinapanalangin ng mga may sakit. Hindi pa gumagaling. Okay? So talagang yung crisis o yung crisis na
kinakaharap natin, nilalabas kung sino talaga tayo. Alam niyo, isang desire ng puso ko, yung sinabi ng Lord sa Mark chapter 15. You will lay hands on the sick and they will get well. Sabi ko, Lord, gusto ko yon. Hindi ko na ipagpe-pray, ililay hands ko lang. Kagaling. Okay? Dinidesire ko yun One day, sabi ko, Lord, alam ko, bibigay mo yon. Pag ready na ako sa tingin nyo. Okay? Para na sa ganon, patuloy na mapapurihan at maparangalan ng Diyos. So talagang it's our private relationship with the Lord. Okay? Sige po, tuloy tayo. Okay. Ah, sana mga kapatid, huwag tayong, pag dumating yung panahon na dumating ang krisis, huwag tayong mawala ng halaga. Yan yung sinasabi dito Okay? Pag nandun na tayo sa mission field, meron tayong kabuluhan sapagkat ginagabayan tayo ng Diyos sa ating pagbimisyon. If your worship is right in your private relationship with God, then when He sets you free, you will be ready. Okay? So, pakakawalan tayo ng Diyos, ready na tayo. Okay? Thank you, Lord. Remember, mga kapatid, nung sinend ng Panginoong Jesus yung kanyang mga alagad, without the Holy Spirit pa, di ba? Una yung 12, tapos sumunod yung 72. Bago niya pinakawalan, binigyan muna sila ng kapangyarihan. Okay? Kaya nga nun, di ba, nung nag-report yung mga alagad, Lord, sa pangalan mo, lumalayas yung mga demonyo, gumagaling mga may sakit. Ano sabi ni Jesus? I have given you authority. Okay? So, ganun din tayo mga kapatid. Okay? Binibigyan tayo ng kapangyarihan, ng authority after nag-undergo tayo doon sa training. Okay? So, talagang it's our relationship. Thank you, Holy Spirit. Para sinasabi sa akin ng Holy Spirit, ganun siya sa kanyang Ama. Kaya siya everyday tumatawag, nakikipag-usap sa Ama para sabihin ng Ama, sige, binibigyan kita ng kapangyarihan. Lahat ng kakaharap mo sige, sandali, sandali lang. Hawakan mo lang, gagaling. Hawakan lang yung laylayan ng damit mo, gagaling. Okay? Na kahit na lagyan mo lang ng putik, yung mga mata, gagaling. Okay? Mga kapatid, kung titingnan natin, parang walang inuulit na pamamaraan ng Diyos when He heals the sick, when He sets people free. Kasi every day, His intimacy with the Father, doon niya natatanggap kung paano niya gagawin. Okay? Hindi niya inuulit yung, teka muna, ganito ginawa ko kahapon Sige nga, ganito ulit gagawin ko ngayon. Hindi It means every day may bagong pamamaraang ibinibigay ang Diyos sa Kanya. Kaya nakamamangha yung Kanyang ministry. Okay? So mga kapatid, it is the unseen life which only God saw that you have become perfectly fit. Si Jesus, mga kapatid. Ito, lagi ko na sinabi, alam ko nabanggit ko na rin sa daybreak Mga kapatid, bakit may silent year si Jesus? Yung 12 to 30, 18 years. Kasi di ba nung pagkatapos yung incidents do sa temple, sabi nga sumama si Jesus pabalik kasama sa mga magulang. At ang sabi dun sa Luke, He grew in wisdom. Okay? Lumawak pa yung kanyang karunungan. At favor with God and with men. Okay, mga kapatid, wala pang Holy Spirit noon. Wala pang Holy Spirit noon. Training ground ni Jesus yun Okay? Tinitrain siya ng Ama. From 12 to 30, tinitrain mo na siya to be like an ordinary man. How to be pleasing to God, how to be pleasing to the men, to the people around him. Without the power of the Holy Spirit. Okay, nung nakita ng Diyos na ready na siya, yun, baptism of the Holy Spirit after baptism in the River Jordan. In-equip na siya ng Diyos Ama kasi ready na siya. Mga kapatid, ganun din tayo. Pinadadaan tayo sa training ground ng Diyos. And when we are ready, the full
the fullness of the Holy Spirit will come upon us. At yung kapangyarihang meron si Jesus, meron din po tayo, mga kapatid. Kaya sabi mga kapatid, we have become perfectly fit. Okay? So nakita ng Diyos. Ready na tayo. Say go. And when the strain of the crisis comes, you can be relied upon by God. Pag dumating ang mga pagsubok sa buhay, alam ng Diyos, ready na tayo. Imagine mga kapatid, galing mo Holy Spirit. Kaya nagpo-flow lang po mga kapatid, di ba? The first ministry ni Jesus after manggaling sa wilderness, pumasok siya ng synagogue. Tapos siya magbabasa, kinuha niya, na binigay sa kanya yung book of Isaiah. Pagkatapos niyang basahin yung Isaiah 61, verse 1 and 2, mga kapatid. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to preach the good news to the poor, to heal the brokenhearted, okay, so forth and so on, mga kapatid. Okay, ang punto mga kapatid, di ba, yung sinabi niya, this day, these words have come, natupad sa inyong kalagitnaan. Tapos anong ginawa ng mga tao? Sinubukan siyang ihulog sa bangin. Mga kapatid, kung hindi perfectly fit si Jesus, palagayin natin mga kapatid, kung tayo kaya yon, ano kayang gagawin natin? Siyempre, kumbaga magpupumiglas tayo, hindi eh. Si Jesus ang sabi, basta laglakad lang siya, calmly, peacefully, sa gitna ng mga tao. Hindi siya nakipagtulakan, wag niyo ko itap, wag niyo ko ihulog niyo. Hindi, wala eh. Kasi he has learned to trust his Father. Ganon din tayo mga kapatid. Sa mission field, ready tayo sapagkat meron tayong private moment with our Father. Ano mang pagsubok yung kaharapin natin, saan man tayo dali ng Panginoon, alam na ang Diyos, ready tayo sapagkat wala tayong ibang pinanghahawakan kundi yung kanyang pagkatawag sa atin at yung kanyang pag-ibig sa atin. Are you saying, but I can't be expected to live a sanctified life in my present circumstances? Okay? So, ito, I have no time for prayer or Bible study right now. Wala akong panahon para manalangin. Wala akong panahon para mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? At yung sabi niya, besides, my opportunity for battle hasn't come yet. Wala pa yung pagkakataon na ako'y makikipaglaban. Hindi pa ito, hindi pa ito. Okay? Pero ang sabi nga, but when it does, of course, I will be ready. Hindi pa ito yung laban na pinaghahandaan ko eh. Pag dumating na, yeah, ready na ako. Eh, parang may halong yabang ano. Okay? Kasi nga, sinasabi, hindi pa ako handang banalin ng Diyos sa buhay kong ito. Itong kalagayan ko. Okay? To be sanctified, to be set apart. Okay? I'm not ready, expected to live a set apart life in my present circumstances. Parang tayo na nagdidikta na kung kailan tayo pwedeng gamitin. All because we are relying on our own capabilities. Pero hindi, mga kapatid eh. Okay? No, you will not. If you have not been worshiping in everyday occasions, when you get involved in God's work, you will not only be useless yourself, but also a hindrance to those around you. Okay? Bigat ano mga kapatid. Okay? Kung di daw tayo talaga nagkakaroon ng ating private worship every day. Okay? Pagka na-involve na daw tayo sa gawain ng Diyos, hindi lang daw tayo mawawalan ng halaga, walang kabuluhan mga kapatid, kundi magiging sagabal pa rin tayo. Magiging hadlang pa rin tayo doon sa mga kasama natin. Okay? Siyempre mga kapatid, kasi part tayo ng team tapos tayo hindi ready. Siyempre may panghahawakan ng dyablo para guluhin yung ministry ng team. Okay? Kaya pala kuminsan, sige ready tayo, sige, sige. Tapos hindi tayo nagiging successful. Bakit? Baka meron tayong kasama na talagang nagiging kasangkapan para
makahadlang sa pagkilos niyo. Imagine si Jesus, mga kapatid. Okay? Di ba, nung pagpunta niya doon, nung i-raise up niya puta ko tuloy pa, yung tinawag niya ng Tabita Bubing, di ba? Okay? So, ang punto, mga kapatid, bakit pinalabas niya yung mga tao, tapos sila lang, tsaka yung mga alagad, sila lang ang nagbuhay? Kasi, kung merong mga hindi kapanaling o hindi ready sa pagkilos ng Diyos, okay, hindi kikilos ang Diyos. Okay, para bang in our churches today, mga kapatid, minsan yun sabi ko sa praise and worship team, and I do believe, alam niyo yan, kapag merong kabilang sa praise and worship team, hindi ayos ang puso, hindi bababa ang presensya ng Diyos. Kasi may pinanghahawakan ng kaaway. So, ganun din tayo, mga kapatid. Okay? Kala lang natin na yung personal na buhay natin walang epekto sa gawain. Meron po, meron. Okay? Na kung minsan, hindi natin alam, tayo pala yun. Okay? Kaya, mga kapatid, God's training ground, where the missionary weapons are found, is the hidden, personal, worshiping life of the saint. Okay? So ito daw po yung training ground natin. Kung saan tayo nakakakuha ng mga sandata na kailangan natin sa pagmimisyon. Yung ating hidden, personal, worshiping life sa ating Diyos. Ganda po, ano? Ganda ng mensahe ng Diyos para sa atin. It's a wake-up call for us. Na kaya when we evaluate the outcome of our work, huwag nating ihiwala yung sarili natin. Baka kasi kumisan, tayo rin pala bahagi kung bakit hindi nagtatagumpay ang gawain ng Panginoon. Kasi, let's evaluate, bakit ba hindi tayo nagtagumpay? Ano ba? Tapos nakalimutan natin i-search yung buhay natin. So, ito po yung kagandahan itong ating devotion for today. Okay? Na talagang pinupukaw tayo ng Diyos. Ginigising tayo ng Diyos na habang tayo naglilingkod, let's continue to strengthen our spiritual lives by continually undergoing God's training ground. Purihin ang Panginoon. Ito pong dalawang additional readings na ito, yung isa po ay about, yung sa Proverbs, about knowledge, na siyempre, sa Diyos tayo kumukuha ng knowledge. Okay? So, purihin ang Panginoon. Ito po yung wisdom from Oswald. We never entered into the kingdom of God by having our head questions answered, but only by commitment. Okay? Dito po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos dahil natutugon yung mga katanungan natin. Kaya yung mga sa ating isipan, yung mga pumapasok, paano kaya to? Ano kaya to? Ang dami-dami. Pero kundi sa pamamagitan daw lang po ng ating commitment sa ating Diyos. Paano ang ating Panginoon Kristo? Wala siyang ginagawa malibang sinasabi, pinapakita sa kanyang Ama. Ganon din po tayo. In our training grounds, doon tayo makakatanggap ng mensahe ng Diyos kung paano natin tutuparin ang Great Commission ng ating Panginoon na tayo po ay humayo, pangaral ng magandang balita ng kanyang kaharian at gawing alagad ang mga tao. It's our personal worship with God. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you po for allowing me to lead the devotion today. To God be the glory. Amen. Praise be to God. Maraming salamat, Pastor Paul, sa
mabunga, mayaman, mapanghamon na mensahe ng Diyos na kung saan at namin pong natanggap at tunay nga through His Word, through His power, we can be molded as one in Spirit. We can be more and more listening, not only listening, it's only also how we apply in our daily lives. Totoo po yun. Uh, many times, pagkalabas natin, o kaya pagkatapos ng mga gawain, lumilitaw kung talagang kung sino tayo. Yung ating pagiging human nature. But God does not want us. Ayaw po ng Diyos yun. Ang laking impact nun sa ating pong buhay. And especially yung word na uh, kapag tayo ay nagmi-mission, tayo ay nag-worship, we need to be in one in spirit. Hindi po pwede ang isa ay hindi ka the same. Kung hindi kailangan para-parehas. We need to be in one because we have one God. We have one God. He has one purpose. He is one spirit because He want to work in our life. Uh, that is a one catch. So I am in Pastor Paul. What the Lord said in this today. So free, mga kapatid, free to share what the Lord has said to us today, this moment, how He speak to us, how He deliver His word in our life. Talagang makikita mo po yung cleansing niya sa ating pong buhay. Salamat, marami, Pastor Paul, sa iyo kung sa mensahe ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sino pa po? My pleasure po. It's sharing time. Sige po, baka merong gustong mag-share sariling reflection dito po sa ating topic. Okay? Our missionary weapon one, worshiping. Okay? On all occasions. Oh, napakatahimik ha. Ako po, Pastor. Ayun, Mag-share lang po sige. ako. Sige po, Ate Flora. Yan. Share ko lang po yung mga nagawa ko na po sa pagmi-mission ko po. Totoo po yung sinabi ni Pastor Paul na kung meron pong kasalanan, siya po yung gagamitin ng demonyo para yung pong ah, balak na gagawin para i-share po yung salita ng Diyos ay hindi po magiging effective. O mawawalan po ng unity. Meron pong, meron po kasing hinahawakan ang demonyo para hadlangan po yon. So, sa amin po, sa pagpupunta po namin sa ibang bayan, kung meron na po kaming hindi pinagkaintindihan, ah meron na pong isang tatawag sa amin na pupunta lang kami sa isang sulok kung saan man kami pwedeng magdasal na imbes na sisitahin namin yung kasama namin, meron pong isang manakaramdam na meron na pong disunity. So, sasabihin po niya, mag-pray muna tayo para kung makapasok man ang demonyo dahil wala tayong unity sa ngayon, hindi muna tayo pwedeng lumakad. Evaluate muna natin yung sarili natin kung may mali man tayo ay ipagsisi natin sa Panginoon. Kasi magiging useless po ang lahat at masisira lang po yung mga plano at hindi po mangyayari po talaga kundi puro failure po dahil po sa disunity. So pinakamahalaga po dyan yung um, we will all walk in the counsel and leading and guidance of the Holy Spirit po. Kasi kung wala po ang Holy Spirit, meron pong ibang
spirit na yung spirito po ng rebellion or stubbornness or pride po ng tao na pwedeng gamitin po ng kalaban po. So, ganun din po, bago po kami pupunta po sa field, meron po kaming 8 weeks na talagang may mga lecture po kami, and then we have 1 hour prayer in tongues po. Kasi doon lang po pwedeng marinig po namin ng Lord kung ano po yung gusto niyang sabihin. Maliban sa may mga Bible readings po. Or else kung sino po yung hindi talaga willing yung heart niya, kailangan na niyang magsabi para hindi na po siya isasama. So sabi nga po ni Pastor Paul po kanina, noon yung pong merong bubuhayin si Jesus, yung pong unbelief ng iba ay pwedeng gamitin ng demonyo para humadlang. So, yun lang pong alam niya yung mga disipulo niya. Minsan ang sinasama lang niya si James o kaya si John po. And then, yung magulang po ng bata para masaksihan nila na talagang totoong patay dati yung bata at nabuhay po. Sila po yung makakasaksi ng miracle po. So, naranasan ko pong makakita ng mga miracles na yung kung may cancer ay gumaling nang dahil lang po sa unity and good preparations po with the infilling anointing of the Holy Spirit, reading God's Word, yung po, and then we are ready po. Yung po, and thank you so much for letting me share po. Thank you po, Sister Flora. Oh, meron pa po bang mag-share? Okay. Okay po. May napapansin po ba kayo doon sa daily devotion? Okay? Talagang magkakaugnay po, Sequence. ano? Sequence host talaga ho siya. Oo. Talagang inihanda tayo ng Panginoon. O handa man tayo, mas ini-equip tayo ng Diyos. How to be ready with the battle. Sa purihin ng Panginoon. Opo. Wala na po ata. Okay po. Kung wala na po at kung meron pa ay pasensya na dahil kailangan na po tayong pumunta sa ating pong pananalangin sapagkat ang oras po ng Sandali lang po pagbabahagi. ba, Flor? Padagdag na po. Sige po. Ng konti. Buti na lang. Personal, sorry po. Yun May pong personal nakalimutan. worship po. Yung personal worship po na sinasabi po ni Pastor Paul, napakahalaga po yun. Pagka nasa field po kami, like in Russia or in Israel, kasi yun po yung recent, or sa Syria po, sa mga war areas po, sa Ukraine, napakahalaga po yung sinasabi na personal worship. So, napakakunti lang po yung oras namin po sa labas. Yung pong madaling araw namin, yung po yung personal worship. Tapos po, bago kami lalabas, ito na po yung mahabang worship. Kasama namin yung mga leader namin. And then, pag-uwi din po, napakahalaga po na papurihan ng Panginoong Diyos sa lahat ng nakita namin na ginawa niya, sa pagtulong niya, sa pagganap niya para gamitin lang po niya kami. Yung po yun. So, hindi lang po yung personal prayer na before going to the field, kundi yung sobrang pasasalamat po sa Kanya dahil ginamit niya tayo and He showed His power while we are on the field na maski na po we are in danger of death, nandoon po siya, maski na nadadala po sa kulungan yung mga kasamahan namin. Ako po, hindi pa kasi parang hindi ko kaya po yung nabibilanggo po yung mga kasama namin. Um, pero makikita mo po na nilalabas po sila ng Lord. At yung magpapasalamat po tayo after nung ginamit niya tayo at gamit po niya tayo sa Great Commission, napakahalaga din po yun. Maraming salamat po for that time. Okay po. So, tayo po ipatuloy po sa pananalangin at salamat. Pastor Rory, just one. May pumasok lang po sa akin. Okay? Our worship is our worship. Okay? Yung ating pong pagsamba sa Diyos ang siyang barkong pandigma natin. Okay? Our worship is our worship. Okay?
Okay. Praise Amen. God. One of the weapons po yun. Opo. Amen po. Amen. Amen. Sige po, mga kapatid, tatako po tayo po sa ating pong panalangin. And let us give thanks to the Lord. Let us open all our microphones and let us give thanks to Him as prepare in praying and worshiping our God. Let us all give thanks to the Lord. Hallelujah, Lord God. Purihin ka namin. Luluwalhatihin ka namin. Sinasamba ka namin. Tinatakila, O Diyos. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Ikaw ang aming sinasamba at patuloy na sa aming puso. Ikaw ang aming luluwalhatihin at tatakilain. Ikaw ang umpisa at ang katapusan. Ikaw ang buhay na salita at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos ng tunay na sumasaliksik sa aming puso at inahanda kami sa bawat panahon at pagkakataon sapagkat ikaw ang Diyos ng tunay na nagbibigay at nangungusap sa aming buhay. Salamat. Salamat, Banal na Espiritu. Ikaw ang aming ginatakila at pinupuri. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa oras pong ito, mga kapatid, I will ask for 4 person for praying for the business sector. I ask for Ate Ruth, can you lead us for the business sector sa mga negosyante? May the Lord speak to them, lead them in the path of His righteousness for His name's sake. Sa oras pong ito, alam po natin ng ang Panginoon ay mangungusap at tunay ng ang gagalaw sa maliit na negosyo hanggang sa pinakamalaking negosyo. Pangalawa, can I ask for Ate Finet to pray for the nation and the government? Na ang dominion ay it's belong to the Lord, not people, but only to Him. Third, can I ask for Pastor Queenie for praying for the sick sa mga may karamdaman. Patuloy po natin pong ipanalangin si Kuya Abner na kapatid ni na Ate Lydia at Ate Olive nasa hospital pa rin at patuloy po natin sang ipanalangin at si Pastor ni Kao to quick recovery sa kanyang buong pangangatawan at ang iba pa. Mamaya ko po i-share yung screen. At patuloy po nating ipanalangin din po ang church and ministry. Can I ask dito po si Ate Finet for the praying for the church and ministry. So ngayon na po, let us all start for praying. Ate Ruth, Ate Pastor Queenie, Ate Finet, at praying for that. Maraming pong salamat. Hallelujah, Lord Jesus. Nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat kayo po ang Diyos na nakababatid ng aming mga kalagayan. Kayo po ang Diyos na tumawag sa amin at kayo po ang Diyos na nakababatid ng aming pong mga kakayahan. Kaya salamat po sa umagang ito, sa araw na ito, na muli ninyo po kami kinausap sa pamamagitan ng devotion na ginawa po ni Oswald Chambers. That truly, Father God, our worship is our worship. Na sa pamamagitan po ng aming pagsamba, sumasama ka sa amin. At sa pagkat kasama ka namin, Ama, habang kami naglilingkod sa iyo, magtatagumpay at magtatagumpay kami. Kaya salamat po sa paalalang ito at patuloy po kaming lumalapit sa inyo na patuloy na nagtatagubili ng aming mga buhay upang sa ganon, O Diyos, anuman po yung aming mga kalagayan, anuman po yung aming mga kahinaan, anuman po yung aming mga kakulangan, yung aming pong private worship with you, ang siyang magiging training ground namin, katulad ng Panginoon Kristo. Upang sa ganoon sa bawat araw, bawat oras na inilalaan namin sa pakikipagniig sa iyo, kinakausap niyo po kami, pinapaalalahanan niyo kami, sinasabihan niyo kami
kung paano namin tutuparin ang inyong kalooban sa aming pong mga buhay dito sa lupa, tulad ng sa langit. It means it's all about you. So Father, we just continue to admit and confess our sins, especially do sa mga pagkakataon na tila baga dahil napagdaanan na namin ng ibang bagay, napagdaanan na namin ng isang krisis, kaya sasabihin namin, ganito lang yan, alam na namin. No, Lord, sapagkat for every crisis na dinadala niyo sa amin, marahil iba yung nais niyong ipagawa sa amin. Iba yung pamamaraan na nais niyong gawin namin upang sa ganon sa lahat ng ito, kayo po ang napapupurihan at napararangalan. So Father God, thank you for all that you have done in our lives, for everything that you are doing right now, and for everything that you will still do in our lives, so that truly, as we continue to fulfill your will upon our lives, you will be continually glorified. Sapagkat yun naman ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanyang salita. Matthew 5:16. Let your light so shine before men and see your good works and glorify the Father in heaven. So Father, it's all about your glory na nais naming patuloy na may maparangalan kayo sa lahat po ng bagay na yung gagawin pa sa amin po mga buhay. And let it be, Lord God, that truly each and every day we are growing, moving from glory to glory, upang sa ganon dumating yung time, maging katulad nga po kami ng anak na si Jesucristo, sapagkat nasusulat din po, Father, we know we are in these times na kung saan nasasabi ang sanglibutan na ipakilala niyo ang inyong mga anak. So Father, we know na makikilala lang kami na talagang kami mga anak mo sa pamamagitan ng mga pagkilos po ninyo sa aming po mga buhay, na bunga ng aming private worship with you. Kaya salamat po at patuloy niyo po kaming samahan sa aming pong mga susunod pang lakbayin ng pagmimisyon, sapagkat alam namin kailangan ka namin. Wala kaming magagawa malibang kami laging nakaugnay sa inyo. Kaya salamat po. Tanggapin po ninyo aming panalangin ito na aming pong itinatagubilin sa inyo. Sa makapangyarihan at natatanging pangalan na iyong anak si Jesucristo, kasama po ang iyong banal na Espiritu. Amen. 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 Kaya mga kapatid, ating pong tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Dali po. Sorry po. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. And may the God of hope continue to fill us with joy as we continue to fulfill His will upon our lives, so that by the power of the Holy Spirit, our hope will continue to overflow in our lives. Kaya mga kapatid, excuse me po, patuloy lang po natin patatagin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay, let's declare blessing upon one another before we depart, declaring the Aaronic blessing. The Lord bless you and keep you. Keep you. The The Lord Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Unto you. The The Lord Lord lift up His countenance upon you and give you peace, the shalom of God. When we have the shalom of God, nothing is lacking, nothing is missing, nothing is broken. We have great favor, great wealth from the Lord. Amen. 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 Shalom. Blessed